kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fernan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Paminsan nagiging sukatan ng isang tao ang kanyang abilidad. Kung mababa ang iyong kakayahan, balewala ka sa paningin ng iba. At kung meron kang taglay na kakaiba, ikaw ang magiging sentro ng atensyon. Bagay na napatunayan ng ating tampok na karakter. Lumaki si Fernan sa pangalaga ng isang lalaki na nagngangalang Santiago. Nagsilbi itong ama at guro para sa kanya. Kasama sa buhay ang dalawa pang binata na higit na nakakatanda sa kanya. Si Martin, na noon ay nasa 20 taong gulang, at si Nino naman, 1 taon lang ang tanda kay Martin. Kapay tinuring na totoong anak ni Santiago ang tatlo. Sa kadailanang simula pagkabata, siya na ang nag-alaga sa mga ito. Biktima ng isang kalunos-lunos na sitwasyon ng tatlo, nang tamaan ng sunod-sunod na dilubyo ang probinsya. Namatay ang mga magulang ni Martin, samantalang ang kay Nino naman, hindi na malaman kung nasaan. Si Fernan ay kusang iniwan ng ama dahil hindi na kayang pakainin pa. Tinuruan ni Santiago na mamuhay ang tatlong binata gamit ang kanyang mga karanasan. Maliban pa dito, isang kilalang manggagamot at antingero ang Ginoo. Kaya naman kahit papano, may natutunan ang tatlong binata mula sa kanya. Ngunit ang kinakitaan nito ng higit na potensyal ay si Martin. Simula pa lang nang matuto ito sa mga orasyon, wala nang nakapigil sa binata upang manggamot. Alam kong gusto mo ang ginagawa mo, Martin. Pero hindi kaya nabibigla ka lang. Wika ni Santiago. Hindi po, maestro. Alam ko po na mahirap maniwala sa sasabihin ko. Pero sa tingin ko, ito ang tadhana na nakalatag para sa akin. Ay, sus naman talaga. Pwede ba wag ka masyadong magpabida? Hindi porket natuto ka na madasal, kaya mo namang gamot, kagaya ni maestro. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa tuwing harap siya sa mga pasyente. Hindi naman sa ganun. Alam ko naman na mahirap ang maging isang manggagamot. Pero sa tingin ko, sapat na ang pinagdaanan kong pagsasanay para makapanggamot. O siya, tama na yan. Mamaya kung saan pa mapunta ang usapan nyo eh. Fernan, samahan mo ako at pupunta tayo sa bayan. Kayong dalawa, akutin nyo ang pinatuyong mga daon at ugat ng halamang gamot. Pagbalik ni Fernan, tatadtarin natin yan para maging sangkap ng pangbanyos. Ito ang karaniwang tagpo sa tahanan ni Santiago. Palaging nagbabangayan ang dalawang mas nakakatandang estudyante dahil gustong patunayan ng bawat isa ang kanilang kakayahan. Maliban kay Fernan, nang mga sandaling ito hindi pa gaanong malawak ang kaalaman ng binata sa lihim na karunungan, kaya hindi ito nakikisawsaw sa away ni Nino at Fernan. Kung titignan, masasabi mong ipinanganak na magkatunggali ang dalawa. Ngunit ang katotohanan, magkatuwang ang mga ito sa lahat ng gawain. Kaso nga lang madalas lang magbangayan ang matalik na magkaibigan na si Martin at Nino. Ilang beses na itong napatunayan ni Fernan. Isa sa mga pagkakataong iyon nang minsan silang nagpunta sa isang pistahan kung saan kamuntikan mabiktima ng manlalason si Nino. Nang mga sandaling ito mag-isang kumakain sa sulok si Fernan dahil ang dalawang kasama nakikipag-inuman sa mga kalalakihang nakipiesta. Hindi kilala ni Fernan ang mga ito dahil masayang nakikipagkwentuhan ang dalawang nakakatanda. Inakala niyang mga kaibigan nito ni Martin at Nino. Laking gulat ng binatilyo. Biglang namilipit sa sakit si Nino, kaya dali-dali itong nilapitan ni Fernan.
Nang mga sandaling iyon, nagpunta sa likuran ng bahay si Martin upang magbawas. Ninyo, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka ata? Hindi ko alam, Fernan. Bakit tawag mo nga si Martin? Biglang nanakit yung tiyan ko. Parang nakalunok ako ng bubog. Baka nasobrahan ka lang sa lambanog at saka hinog na lang ka. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Sandali lang tatawagin ko si Martin. Dali-daling umalis si Fernan para tawagin si Martin. Habang si Nino naman, patuloy na iniinda ang sakit ng tiyan. Maya-maya ay dumating si Martin kasama ang binatilyo. Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang napisaan ka ng itlog sa ulo? Martin, sa palagay ko, may nanlason sa akin. Nanlason? Iisang baso lang yung iniinuman nating dalawa. Yun na nga eh. Malakas talaga ang pakiramdam ko na may dumali sa akin. May sumalisin ng dasal eh. Teka, sandali lang, Fernan. Ipahid mo tong hapla sa tiyan ni Nino. Hahanapin ko lang sa mga kainuman namin kung sinong nanlason sa kanya. Sigurado ka bang nalason ka talaga, Nino? Mamaya nasobrahan ka lang sa lambanog ah. Hindi ako maaaring nagkamali. Ni minsan hindi pa ako nakaramdam ng ganito. Unang beses kong naranasan na sumakit ang tiyan sa inuman. Tama si Nino, Fernan. Ang mabuti pa maganda kayo. Sa oras na magkaroon ng komprontasyon, alam mo na ang gagawin mo. Siguradong hindi makakalaban si Nino. Huwag mo kong ituring na bata, Martin. Huwag ituring na bata. Eh ikaw nga to nagsusumbong na masakit yung tiyan mo eh. Hindi ba gawain ng isang bata yan? Pwede ba? Huwag na nga kayo magbangayan. Patayo na sa mesa yung mga kainuman nyo. Nang makita ni Martin na paalis na ang 4 na kalalakian, dali-dali niya itong tinawag. Teka, sandali lang mga kasama. May dala pa akong pulutan at isang galon ng lambanog. At saka, maaga pa naman oh. Nagkatinginan ang mga kalalakian at napilitang maupo. Mahahalata na ginawa nila ito upang hindi mapaghalataan. Kitang-kita ng binata ang pagkabalisa sa mata ng mga ito. Salamat, Martin ha. Pero baka nag-aalala yung mga magulang namin. Nako naman, Inoy, parang hindi kita kilala. Umaalis ka nga sa inyo nang hindi nagpapaalam eh. Maupo ka muna. Gusto ko makausap yung mga kasama mo eh. Bakit naman, Martin? Anong meron? Wala naman. Interesante lang kasi ang kakayahan ng isa sa mga kasama mo. Sino? Saka, anong kakayahan? Nilaso ng kasama mo si Nino. Ngayon, gusto kong makita kung ano pa ang taglay niyang kakayahan. At gusto ko ring malaman ang dahilan kung bakit niya nilaso ng kasama ko. Sinong kasama? Ituro mo sa akin. Ako mismo ang gugulpe. Tumayo ang isa sa mga kasama ni Inoy. Lumapit kay Martin. Sa akin ka nakatingin ah. Sa palagay ko, ako ang tinutukoy mo, kaibigan ah. Wala akong sinasabi. Bakit? Tinamaan ka ba? Masyadong matabil ang dila mo. Hindi mo yata kilala kung sino ang kaharap mo, bata. Sino ka ba? Hindi naman talaga kita kilala at wala akong pake sa'yo kung sino ka. Ngayon sabihin mo sa amin kung ano ang dahilan at bakit mo nilaso ng kasama ko. Maangas kasi ang kasama mo. Kaya tinuruan ko lang ng leksyon. At isa pa, hindi naman yan mamamatay. Bakit nag-iimutok ka? Bakit naman ako mag-iimutok? Pero sinong nagbigay sa'yo ng karapatan para manakit ng tao dito sa baryo namin? Ha? Inoy, mukhang hindi mo yata ako napakilala sa kaibigan mo. Alam mo, wala akong pake kung nasaan man ako eh. O kung sino man ang matamaan ang gagawin ko. Kung gusto kong patayin ang kaibigan mo, wala ka magagawa at... Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin.
Bigla itong sinakal ni Martin at itinaas. Pilit pang kumakawala ang lalaki, ngunit napakahigpit ng pagkakahawak ni Martin. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalis sa pagkakasakal ng taong yan. Pagsisiyan mo ang ginawa mo. Nagkamali ka ng taong tinalo, Manong. Ngayon mo ipakita yung yabang mo. Hindi ba sabi mo wala kang pake? Kahit sino man yung babanggain mo. O pwes tignan natin. Bitawan mo ko. Walang yaka. Halos hindi na makahinga si Nardo ng mga oras na yon. Kaya nakisali na ang mga kasama nito. Dumampot ng bote ang isa sa kanila. Ibinato kay Martin. Kaso nga lang laking gulat nila nang bigla itong saluhin ni Nino. Huwag kayong makisali. Kung ayaw niyong masakta. Aray ko, masakit pala yung tiyan ko. Mga buwisit kasi kayo eh. Nanlaki ang mga mata ng kasama ni Nardo. Hindi lubos maisip kung paanong nakapunta sa likod ni Martin si Nino sa sobrang bilis na panahon. Huwag ka na muna kasing sumali dito. Fernan, alalayan mo nga to papunta sa bahay para maagapan ni Maestro yung lason sa katawan niya. Wika ni Martin habang sakal pa rin si Nardo. Pilit itong nagpupumiglas, kaya naman binitawan na lang ito ng binata. Walang ibang makakagamot ng lasong inilagay ko sa katawan niya kung hindi ako lang. Kaya pasensyahan tayo. Hinding-hindi ko yon gagawin. Hoy, wala akong pakialam sa'yo ha. Hindi mo alam kung anong magagawa ng maestro ko. At sisiguraduhin ko sa'yo, magsisisi ka sa ginawa mo. Sa oras na makarating kay Manong Santiago ang lahat ng impormasyon. Manong Santiago, sandali lang. Yung taong tinutukoy mo, yung Santiago'ng taga-Ilaya. Oo, siya nga. Bakit may problema ka? Kakilala mo ba siya? Kitang-kita ang biglang pagkatakot ni Nardo nang kumpirmahin ni Martin ang sinasabi nito. Kasinungalingan. Walang mag-aaral si Santiago. Ni minsan hindi siya kumuha ng tinuruan. Huwag niyo akong pinagluloko. Kung hindi ka naniniwala, nasa sayo yun. Basta ang sinabi ko sa'yo, maestro namin si Santiago. Sige na, Fernan. Alalayan mo yan sa pag-uwi. Aalis na sana si Nino nang bigla itong harangin ni Inoy. Sandali lang. Huwag niyo na sanang ipagbigay alam kay Santiago nangyari. Nardo, humingi ka na kasi ng tawad sa ginawa mo. Kanino ka ba talaga kampi, Noy? Pinsan mo ko ah. Hindi ba dapat ako ang pinapanigan mo? Naroon na ako. Pero ayokong umabot sa punto na magkabanggaan sila ni Tio Ferrer. Huwag ka mag-alala, Inoy. Hindi ko hahayaan na umabot pa sa ganun. Dahil dito pa lang, pipigain ko na yung ulo ng isang yan. Wika ni Martin sabay sugod kay Nardo. Sinubukan itong magbato ng tigalpo. Kaso nga lang walang epekto sa binata ang mga dasal. Teka, bakit hindi ka tinatabla na mga dasal ko? Anong nangyari? Walang kwenta ang mga dasal mo kung ikukumpara sa mutya ng ngipin ng kalabaw na hawak-hawak ko. Tumayo si Martin. Isang malakas sa suntok ang binitawan ng binata. Tinamaan sa panga si Nardo. Dahilan para mawalan nito ng malay, hinatak ni Martin ang kwelyo ng damit nito. Muling itinaas. Lingid sa kalaman ng binata na naroon na pala ang kanilang maestro. Habang ginugulpi nito si Nardo, sumalise ng takbo si Inoy. Anong kalukuhan tong ginagawa mo, Martin? Bitawan mo ang taong yan. Wika ni Santiago. Kagad namang binitawan ni Martin si Nardo. Sila po ang nauna, maestro. Nilason po ng taong to si Nino eh. Nakarating na sa akin ang nangyari. Pero hindi mo naman kailangang gawin yan sa tao. Tignan mo nga yung itsura niyan. Kamunti ka na magkapalit ang magkabilang bagang. Kung nakinig lang sana siya sa akin,
Hindi naman mangyayari sa kanya yan eh. Kaso mapagmalaki, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali niya. Parang ikaw lang din. Tama na. Hayaan mo na ang taong yan. Pero maestro, Narinig mo ang sinabi ko. Hindi ko na uulitin pa. matapos magsalita ni Santiago, dumiretso na ang binata papunta sa kanya. Maestro, umalis na po tayo di... Sinong may sabing alis tayo? Harapin mo ang bunga ng ginawa mo. Wika ni Santiago. Sabay nguso sa likod ng binata. Napalingon si Martin at nakita si Inoy kasama ang isang matanda. Oh, kailan ka umalis sa pwesto mo, Inoy? At saka sino yung kasama mo? Eh di habang ginugulpe mo si Nardo, etong kasama ko walang iba kung hindi ang tsuwi naming si Tio Ferrer. Wika ni Inoy. Nagkatinginan ang matanda pati na rin si Santiago. Ah, ikaw pala ang gumulpe sa pamangkin ko. Bakit? Anong kasalanan niya sa inyo? Sasagot pa sana si Martin nang bigla itong pigilan ni Santiago. Ako nang bahalang makipag-usap sa isang to. Sige na, umatras ka. Wika ni Santiago. Sabay lakad papunta sa matanda. Ha! Hindi ko alam na tumanggap ka rin pala ng estudyante. Ang akala ko ba, sumumpa ka na hindi mo ituturo ang mga nalalaman mo? Oo, tama ka. Sa totoo lang inampong ko sila at natuto sa sarili nilang pamamaraan. Kaya hindi ko rin masasabi na mga estudyante ko mga yan. Kahit saang anggulo mo tignan, mula sa iyo ang mga kaalaman nila. Hindi lahat tandang Ferrer. Maaaring may natutunan sila, pero hindi ko itinuro ang lahat ng nalalaman ko. Kung ano man ang ginagamit na kakayahan ni Martin, ito ay bunga ng kanyang pagsisikap. Pero hindi yan ang pinunta ko dito. Sa nakikita ko kasi, mukhang nagrabyado ang pamangkin ko. Ayon sa kwento ng mga bata, ang pamangkin mo ang nagsimula. Ah, ganun ba? Pinaniwalaan mo naman. Ha! Anong klase kang magulang? Kinakatigan mo ang maling gawa ng mga anak-anakan mo. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ni Martin. At sa kabilang banda, hindi ko rin sinasabi na tama ang ginawa niya. Nagkasala ang pamangkin mo kay Nino. Pinagtangkaan ni Nardo ang buhay niya. Hindi nakasalanan ni Nardo kung mahina ang mag-aaral mo. Sa ngayon, papalampasin ko ang ginawa niyo. Pero wag lang talaga tayo mag-cross ng landas dahil hindi ko na kayo papalampasin. Hindi ako natatakot sa mga banta mo, tanda. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko rin ang dalawang ito na kung sakaling magkabanggaman sila uli ng mga estudyante mo, huwag na silang bubuhayin pa. Mayabang ka rin, gaya ng yumao mong ama. Matapos ang komprontasyon, umalis na si Tatang Ferrer. Inalalayan nito si Nardo. Natatawa si Martin sa kinalabasan ng ginawa niya sa kalaban. Anong nakakatawa, Martin? Sa tingin mo ba, tama ang ginawa mo? Alam ko po na mayroong mali. Pero sa palagay ko, Manong, nararapat lang kay Nardo ang ginawa ko. Nga po pala, naagapan na ba yung lason sa katawan ni Nino? Yan nga ang pinunta ko dito. Dahil talagang gusto nilang patayin si Nino. Halika na, sa bahay na lang tayo mag-usap. Naglakad ang dalawa. Pagdating sa tahanan, nakita nitong nakaiga si Nino sa mahabang upuan habang may mga pampausok na nakapaligid. Ano? Nagulpi mo ba ng malala yung Nardo na yon? Aba syempre oo naman. Pero dumating yung tsuwi niya si Tatang Ferrer. Manggagamot mula sa kabilang baryo. Akalain mo yun? Pamangkin pala siya ni Tatang Ferrer. Oo, at malaking problema ang dinulot nyo. Alam kong mali ang ginawa ni Nardo,
Pero hindi na sana pinatulan ng taong yun. Magagawa naman natin ang paraan ng laso na ginawa niya. Tama lang sa kanya yon. Nang sa ganun magtanda siya. Maangas din kasi yung Nardo na yun eh. Kung narinig mo lang Manong ang mga sinabi niya, pati kayo siguradong maririndi. Gayunpaman nangyari na ang bagay na to at wala na tayong magagawa pa. Siguradong gagante si Nardo. Kaya hanggat maaari, huwag ka munang lalabas, Martin. Opo Manong, pasensya na po kayo ah. Hindi ko rin napigilan yung sarili ko eh. Nakikinig lang si Fernan sa usapan ng mga ito. Nakaramdam ng matinding takot ang binatilyo. Kilala niya si Tatang Ferrer. Bukod sa isa itong mahusay na manggagamot, may kaalaman ito sa pambabarang. At dahil hindi mapakali, matapos kausapin na Santiago ang dalawang binata, kinuha naman ni Fernan ang pagkakataon upang balaan sina Martin at Nino. Nino, Martin, gaano nyo kakilala si Tatang Ferrer? Bakit mo naman natanong? Sa pagkakaalam ko, bukod sa pagiging manggagamot, isa rin siyang mambabarang. Kaya nga natutong manlason si Nardo eh. Ano naman ngayon kung mambabarang ang taong yun? Hindi kami natatakot sa kanya. Naunahan lang ako ng Nardong yun eh. Yun na nga ang ibig kong sabihin. Nagawa ka niyang lusutan. Paano kung ulitin niya? At sa pagkakataong yun mapuruan ka na? Siguraduhin niya lang na mamamatay ako. Dahil sa oras na makaligtas ako sa gagawin niya. Mata niya lang ang walang latay. May punto si Fernandinho. Nagawa kang lusutan ni Nardo. Kung tutusin, mag-aaral lang siya ng matandang yun. E paano pa kaya kung si Tatang Ferrer mismo ang gumawa? Kung sabagay, may punto kayong dalawa. E ano nga bang dapat nating gawin, Martin? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, sundin na muna natin ang sinasabi ni Manong Santiago. Huwag muna tayong lalabas. Pag-uusap ng tatlo. Isang hapon papauwi si Fernan galing sa paaralan. Nakita nito ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Kumakain ito ng karning nakabalot sa dahon ng saging. Mabango ang amoy, kaya naman natakam ang binatilyo. Inalok siya ng lalaki. Hindi ito tumanggi. Kumuha ng malaking hiwa si Fernan. Kinain ito habang naglalakad. At bago tuluyang makalayo, hinabol siya ng lalaki. Inabutan ng isang buho ng murang kawayan. Bagaman nagtataka, hindi na nagtanong pa ang binatilyo. Bago pa man makarating sa tahanan, nagawa na nitong ubusin ang hiwa ng karne. Kaso nga lang pagpasok sa bahay, napansin ni Nino ang hawak niyang buho ng kawayan. Oh, mabuti naman nandito ka na. Ikaw na magpakain ng mga manok. Napakain ko na yung mga baboy eh. Teka, ano yung dala mo? Ay ito ba? Hindi ko alam eh. Basta kinuha ko lang dun sa lalaki nagbigay sa akin ng kapirasong karne. Karne? Anong klase yun? Ewan, basta masarap. Isa pa gutom na ako eh. Kaya hindi ko na tinanggihan. Pagkatapos nun, inabot sa'yo yung kawayan. Oo eh. Bakit mo na itanong? Wala naman, sige na magbihis ka na. Pakainin mo ang mga manok. Mamaya lang nandito na si Manong Santiago. Mapapagalitan ka na naman. Matapos ang pag-uusap, nagpunta si Fernan sa likod ng bahay upang magpakain ng mga manok. Wala namang kakaibang naramdaman si Fernan hanggang sa matapos itong mapakain ang mga manok. Pagsapit ng gabi, habang gumagawa ng mga takdang aralin, nakaramdam siya ng matinding gutom. Tulog na sina Santiago ng mga oras na yun, kaya naman naghalungkat sa kusina si Fernan. Nang matapos itong kumain, tila hindi nakakaramdam ng pagkabusog si Fernan. Uminom ng maraming tubig at pumasok sa silid.
sinubukan niyang matulog. Hanggang sa muli nitong nakita ang buho ng kawayan, dinampot niya ito at inamoy. Napansin niya, pareho ng amoy ng kinaing karne ang hawak, kaya sinubukan niya itong kagatin. Hindi na malaya ng binata, pinapangas niya ito. At kahit nakahiga na, patuloy pa rin ang paggata niya doon sa buho. Kinabukasan pagkagising, nagulat si Fernan dahil nagkalat na ang piraso ng kawayan sa kanyang higaan. Dali-dali itong kumuha ng walis at nilinis ang kwarto. Nang makalabas, kagad tumuloy ng kusina upang kumain ng agahan. Wala namang naramdamang kakaiba ang binata na mga oras na yon. Ngunit nang hawakan ni Nino ang balikat, bigla niyang hinawi ang kamay ng binata. "Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang suplado mo yata?" "Oo nga, napapansin ko din, Fernan. Ano ba nangyayari sa'yo?" Tanong ng dalawa. Hindi sumasagot si Fernan, kaya hinayaan nila ito. Pagsapit ng hapon pagdating sa paaralan, diretsyong pumasok sa silid ng binata. Hindi na ito muling lumabas. Dito na nagtaka si Santiago. Napapansin niyo ba ang kakaibang kilos sa Fernan itong mga nakaraang araw? Oo Manong, nung nakaraan umuwi yan eh. May dalang buo ng kawayan. Binigyan daw siya ng isang hiwa ng karne ng hindi kilalang tao. Tapos kasama pa yung buo ng kawayan. Karne at buho ng kawayan. Mukhang may hindi magandang nangyayari sa batang yan. Martin, obserbahan mong maigi si Fernan. Sana lang mali ako ng hinala. Bakit po Manong? Ano sa palagay niyo nangyari sa kanya? Hindi ko pa maaaring sabihin dahil hindi pa ako sigurado sa hinala ko. Sundin mo na lang muna ang sinasabi ko. Opo Manong, wala naman akong pasok bukas eh. Kaya mababantayan ko na mabuti si Fernan. Kinabukasan, normal lang ang kilos ni Fernan. Ngunit nang magpapakain na ito ng mga manok, napansin ni Martin na tila masama ang tingin nito sa kanya. Pasimpleng umalis ang binata, kunwari ay pumasok ng tahanan. Lingid sa kaalaman ni Fernan, nakamasid pa din sa kanya si Martin, mula naman sa maliit na siwang ng pintuan sa likod ng bahay. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang sumunod na ginawa ni Fernan. Hinuli nito ang isa sa mga alagang manok. Walang pagdadalawang isip na binalian ng leeg. Matapos ay hinati nito ang katawan gamit lamang ang kamay. Napatras si Martin nang makitang nakatitig sa kanya ang binatilyo. Dali-daling pinunta ni Martin si Santiago na noon ay abala sa panggagamot. Manong si Fernan, may nangyayari po sa kanya. Anong ginawa mo? Bakit ako pa ang tinawag mo dito? Alam mo naman na abala ako sa panggagamot ah. Kasi nga po yung sinabi niyo parang nagkatotoo eh. Tinamaan ng... Nasaan si Fernan? Naroon po sa likod ng bahay. Ninyo, puntahan mo nga. Siguraduhin mong hindi makakalis. Dali-daling tumayo si Nino. Pinuntahan si Fernan sa likod ng bahay. Nakita niya itong nakatayo at punong-puno ng dugo ang damit. Ano bang nangyayari sa'yo, Fernan? Bakit mo pinatay? Teka sandali. Kinain mo ba yung mga alaga nating manok? Pambihira naman oh. Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga yung nayanggaw. Alam na ng binata ang nangyari kay Fernan. Dahil noong nakita niya itong may dalang buho ng kawayan, may hinala siya. Nayanggaw nga ang binatilyo. Nilapitan niya ito. Hinila papasok ng tahanan. Kaso nga lang laking gulat ni Nino nang biglang pumigla si Fernan. Tumakbo papasok sa kakawayan. Nasaan na si Fernan Nino? Ayun oh, pumasok sa kakawayan. Naloka na, habulin mo, bilis!
Dali-daling tumakbo ang dalawa papasok sa kakawayan upang sundan ng binatilyo. Kaso nga lang nanibago ang mga ito. Ilang sandali pa nagpasya silang bumalik sa tahanan. Saktong tapos na si Santiago sa ginagamot. Nasaan ang batang yon? Hindi po namin nagawang habulin, Manong. Ang liksid niyang kumilos. Kailangan mahanap si Fernan. Kung hindi, maaari siyang mapahamak o hindi naman kaya maging sanhi ng kaguluhan. Dali-daling lumabas ng bahay ang tatlo upang hanapin si Fernan. Napadpad ang mga ito sa dulo ng baryo kung saan walang tao. At doon natagpuan ng mga ito ang binatilyo. Nakaupo sa paanan ng puno habang may kung anong kinakain. Fernan, tumayo ka na dyan. Uwi na tayo. Wika ni Santiago. Kaso nga lang hindi umalis sa kinauupuan ng binatilyo. Akmang lalapitan na sana ito ni Nino nang bigla namang may nagsalita mula sa likod ng puno. Hindi na siya ang dating Fernan na kilala mo. Iba na ang pagkatao niya. Isa na siyang ganap na aswang. Walang yaka, matanda ka. Anong ginawa mo sa batang yan? Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ko papalampasin ang sunod nating pagkikita? Eto na yon. Masarap ba sa pakiramdam na makitang nagdurusa mag-aaral mo, Santiago? Wala kang kasing sama. Walang muwang ang batang yan, pero dinamay mo siya. Kung may galit ka sa akin, sana ako na lang. Alam kong hindi kita kayang talunin pagdating sa pisikal na labanan dahil sa taglay mong lakas mula sa mga mutya. Kaya sa ibang paraan ako gumanti. Inutusan ko ang isa sa mga kaibigan kong aswang na yang gawin ang anak-anakan mo. At eto siya ngayon, isang halimaw na hayok sa dugo at laman ng tao. Walang yaka. Pagbabayaran mo to, tanda. Akmang susugod na sana nang bigla namang humarang si Nardo. Sandali lang. Mukhang hindi naman yata tama. Napatulan mo ang isang matanda. Mabuti naman at dumating ka. Ikaw ang pinagmula ng lahat ng ito. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mo. Wika ni Nino. Naglabasan pa ang ilang kasama. Kinuyog ang dalawang binata. Samantalang si Ferrer at Santiago, silang dalawa ang nagtunggali. Ngunit bago pa man kalabanin ni Santiago ang matanda, nagbato ito ng dasal kay Fernan para hindi makaalis sa pwesto. Sa kaloob-looban ng binatilyo, humingi ito ng tulong. Kaso nga lang hindi niya magawang sumigaw dahil tila may kung anong pumipigil sa kanya na gawin ang bagay na yun. Nakita ng binatilyo kung paanong makipaglaban ang dalawang nakakatanda. Gayon din si Santiago. Nagkatitigan sila ni Ferrer na parang walang ginagawa. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, nagbabatuan ng tigalpo ang dalawa. Walang kumikilos sa mga ito. Kapwa hindi nagpapatalo. At kung sino ang matira, ay siyang mananalo. Patuloy na nakikipagsuntukan sina Martin, pati na rin si Nino sa mga kasama ni Nardo. Walang nagawa ang bilang nila sa lakas at bilis ng dalawang binata. Muling hinuli ni Martin si Nardo at sa pagkakataong iyon ay tinuluyan niya ito. Yan ang nababagay sa mga kagaya mo. Dapat noon pa lang, hindi na kita pinalampas eh. Nakita ni Tatang Ferrer ang pagbagsak ng kanyang pamangkin at ang mga kaibigan nito. Kaya naman nawala ang matanda sa konsentrasyon at tuluyang napuruhan ni Santiago. Lumabas ang dugo sa ilong at bunganga habang napapalhod. At dahil nangihina na ang katawan, inakala ni Santiago na susuko na ito. Ngunit hinampas ng matanda ang kamay sa lupa at ilang segundo lang ang nakalipas
naglabasan ang mga nilalang sa paligid. Sila ang mga aswang na nangyanggaw sa pinakamamahal mong mag-aaral. Ngayon tignan natin kung makakayanan mong labanan ng mga yan. Hinawakan nito ni Santiago sa ulo. Walang pagdadalawang isip na binali ang leeg. Sinugod ng mga aswang ang Ginoo. Dali-dali namang sumaklolo sina Martin at Nino. Gamit ang kakaibang bilis ni Nino, mula sa tangan na pangil ng kidlat, nagawa nitong sanggain ang atake kay Santiago. Hinawakan nito ang kamay ng aswang, naglabas ng patalim at paulit-ulit na sinaksak sa tagiliran ang kalaban. Matapos ay hinagis niya ito palayo. Samantalang si Martin naman, pinagtulungan ng dalawang aswang. Ngunit hindi umubra ang mga ito sa lakas ng mga suntok ng binata. Paramihan tayo ng mapapatay na aswang ninyo. Ang matatalo, maghuhugas ng kulungan ng baboy bukas. Nakuha mo pang makipagpustahan. O sige, papatulang kita. Wika ni Nino. Sabay na sumugod ang dalawa. Pinagsusuntok ang mga kalaban. Hindi makapaniwala si Santiago na ganon kalayo ang narating ng dalawang mag-aaral. Nagpatuloy ang laban hanggang sa kusang umatras ang mga aswang. Papasikat na din ang araw ng mga sandaling iyon, kaya kinuha ng mga aswang ang kanilang mga kasama bago tuluyang umalis sa lugar. Mukhang hindi ko na malayan ang unti-unti niyong pagunlad. Wala eh. Ayaw mo naman kasi kami turuan, kaya ito nagsariling sikap kami. Masaya ako sa narating niyo. Pero mamaya na tayo mag-usap. May kailangan pa tayong asikasuhin. Wika ni Santiago habang hinunguso si Fernan. Dinala nila ito sa tahanan at doon pinaluwa nito ang butiking nasa loob ng tiyan ng binatilyo. Ilang oras din ang inabot bago tuluyang mapalabas ang sumpa ng yanggaw. Pasalamat ka. Hindi pa ganong kalalim ang sumpa sa'yo. Magsilbisa ng aral ang nangyari, Fernan. At sa inyo din. Alam kong malakas kayo, pero hindi ibig sabihin palagi kayong makikipagbasag ulo. Isaalang-alang nyo din ang sitwasyon. Hindi na po mauulit, Manong. Pati tuloy si Fernan nadamay pa. Hindi na dapat magsisihan tungkol sa bagay na yan. Ang importante nalaman nyo ang kahalagahan ng pagtitimpi at kung ano mangyayari kapag pinairal ang galit at paghihiganti. Wika ni Santiago. Dahil sa nangyari, kinailangan itong turuan si Fernan ng mga kaalaman sa panggagamot. Hindi sinasadyang nabuksan ang kakayahan ng binatilyo. Ngunit hindi naman nasayang ang pagod ni Santiago dahil naging mahusay na manggagamot si Fernan. Ito ang nagmana ng lahat ng kaalaman ng guro. Bagay na ikinatuwa ng dalawang nakakatanda. Sa paglipas ng panahon, nagpasya si Martin at Nino na hanapin ang kanilang landas. Nilisan ng mga ito ang tahanan ni Santiago at simula noon, hindi na muling nakita ni Fernan ang dalawa. Gayunpaman, nanatili sa kanya ang masasaya at masalimuot na alaala, lalo na nang minsan itong nasaksiyan ang labanan sa pagitan ng mga antingero kontra sa kawan ng mga aswang. Nangangailangan ka ba ng pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance? Narito ang Gabay Medalyon, Gabay Pangkalahatan. Kung papansin nyo mga kabayan, ang simbolismo na nasa loob ng Gabay Medalyon ay mula sa old alphabet ng mga Pilipino na kung tawagin ay baybayin. Ang ibig sabihin yan ay kalasag, kalakasan, kayamanan, at katalinuhan. Nasa gitna naman mga kabayan ay inspired sa buskalan tattoo na ang ibig sabihin ay travelers and compass. Pampaswerte at gabay sa career, health,
Love Life, and Finance. Meron tong 6 na sangkap sa loob. Gawa to ng 6 na antingero mula sa Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas. Kaya kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay, pwede mong subukan ng Gabay Medalyon. Kung interesado ka, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise or pindutin yung yellow basket na nasa baba.